Salamat sa inyong lahat sa pagdalo dito. Mayroon tayong napakahalagang pag-uusap sa limitadong oras na meron tayo para sagutin ang tanong na yan na parehong tinanong ng Pangulo at ng ating tagapaglatala na si Josh Katz kung ano nga ba ang nangyayari. Alam natin kung gaano ka-espesyal ang relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Israel. Alam natin ang mga karaniwang pagpapahalaga na nagbubuklod sa mga Amerikano at mga Israeli. Alam din natin ang mga karaniwang kaaway na nagbubuklod sa kanila. Pero nasaan na ba tayo ngayon? Mayroon akong tatlong tanong. Wala tayong maraming oras, kaya hihilingin ko sa ating mga panelista na sumagot ng maigsi hanggat maaari sa bawat isa sa mga ito. Simula natin sa pagtukoy ng kasalukuyang crisis. Ang mga nakaraang buwan ay talaga namang naging mataas ang antas ng kooperasyon ng US at Israel na nagbibigay sa marami sa atin ng maraming dahilan para magdiwang. Nito nakaraang 1 o 2 linggo, may ilang tanong na lumitaw tungkol dito. Ang tanong ay, ito ba ay isang sagabal lang sa daan? O ito ba ay tungkol sa isang bagay na maaring maging pangmatagalang banta sa relasyon? Magsimula tayong umikot mula kanan papuntang kaliwa ng entablado. Kaya una sa lahat, maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. Sa tingin ko, malaki ang pagbabago sa relasyon ng Israel at Amerika. Mula pagiging kliyente, naging kaalyado. Dati, ang Israel ay parang kliyente ng Amerika sa maraming paraan. Palagi kaming umaasa at nangangailangan ng kanilang suporta ng 100%. Ngayon, makikita mong magkasama ng lumalaban ng Israel at Iran bilang magkaalyado. Kailangang malaman ng Israel na kaya na naming suportahan ang sarili namin sa pinansyal na paraan. Hindi na namin kailangan ang tulong pinansyal o militar na iyon. Ito ay 0.7% lang ng GDP ng Israel, kaya hindi ito ganun kahalaga kumpara sa 15% noong dekada 70. Nagbabago na ito. Dapat kilalanin ng Israel na matatag kaming kaalyado at maintindihan ng Amerika na kaalyado kami. Minsan, nagkakaiba ang mga kaalyado. Pwede nating sabihin, Amerika muna, pero Israel muna rin. Ganyan gumagana ang pagiging magkaalyado. MK Town. Una sa lahat, salamat sa Diyos para kay Ambassador Huckabee. Tama ba? Amen. Sinabi ko sa kanya nung umalis siya na uhaw ako na makarinig ng ganitong mga salita sa panahong ito. Gusto ko nang sabihin na kailangan nating maghintay at tingnan kung saan patutungo ang mga bagay. At alalahanin din ang mga nangyari mula nang maupo si Pangulong Trump mahigit 1 taon nang nakalipas. Wala pang ibang pangulo ang gumawa at tumindig para sa Israel gaya ng ginawa ni Pangulong Trump. At kailangan din nating alalahanin yon. Ngayon, kailangan din nating ihanda ang ating mga sarili para sa araw na makakakita tayo ng ibang pangulo sa White House. At malamang, ang susunod na Pangulo ng Amerika ay hindi magiging kasing palakaibigan at kasing suporta gaya ni Pangulong Trump noon at ngayon. At ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maging mas independyente at kailangan nating bumuo ng mga bagong alyansa na makakatulong sa atin na maghanda para sa hinaharap at sa mga hamon ng hinaharap. David? Una, gusto kong pasalamatan si Ambassador Huckabee dahil mahalagang maalala natin na ang pundasyon ng Amerika at kanluraning sibilisasyon ay ang Bundok Sinai, Bundok Moriah at iba pa. Hindi mo na kailangang lumayo pa, kahit kay Dostoyevsky o iba pa, para pag-usapan ang ganitong mga bagay. Pero nakikita rin natin ito sa buong Amerikanong pamana ng kultura bilang ang bagong Jerusalem. Sa kontekstong iyon, ang debate sa patakaran tungkol sa Israel sa Estados Unidos ay hindi talaga tungkol sa Israel. Tungkol ito sa kaluluwa ng Amerika bilang sibilisasyon at kung ano ito. Sa tingin ko, pumapasok ang Estados Unidos sa panahon ng matinding kaguluhan. Ang Enlightenment ay tila umabot sa puntong may pagbabalik sa relihiyon at pag-unawang may itinakda. Pero anong relihiyon? Mayroong isang bahagi ng kapangyarihan ng Amerika na labis na nagamit, labis na inabuso, at tila umatras na muli ang Amerika. Sa tingin ko, pumapasok na ang estrukturang pampulitika ng Amerika sa panahon ng matinding kaguluhan. Hindi ko iniisip na dapat pag-usapan kung ano mangyayari kung tumaas ang demokratiko o republikano. Hindi rin ako sigurado kung may Democratic at Republican Party pa sa loob ng 10 o 20 taon. Sa palagay ko, papasok tayo sa matinding kaguluhan. Hindi marahas, kundi pampulitikang estruktural sa ating partidistang sistema. At ang Israel ay refleksyon lang niyan. Kaya magandang balita na hindi talaga ang Israel ang sanhi nito.
Pero masamang balita rin dahil may malalaking puwersang kumikilos sa Estados Unidos na siyang magtatakda kung saan tayo patutungo. Ang pangalawa kong tanong tatlo, saan ninyo nakikita ang pinakamalaking banta sa espesyal na ugnayan? Alam natin ang Red-Green Alliance na kumalat sa buong Europa ng mga Marxista at Islamista. Alam natin na sa loob ng Estados Unidos, may lumalaking woke na anti-Semitic na kaliwa na tila sumakop na sa malaking bahagi ng Democratic Party. At alam natin na mayroong minorya sa loob ng Republican Party na napakaingay pa rin at masasabi nating pareho ring woke at anti-Semitic. Magsisimula ako dito, tapos pupunta tayo sa kabila. David, anong pinakaalala mo? Para sa akin, ang pangunahing hati sa lipunang Amerikano at kanluranin ay nasa pagitan ng mga nagtatanggol sa kanluraning sibilisasyon at ng mga nais itong sirain. Ang Red-Green Alliance, idagdag ko pa, pati na rin ang tumataas na brown, itim o anuman ang kulay na gusto mong itawag, pasismo o kung ano paman. Para sa akin, iyon ang pinaka-nakakabahala, ang debate. Sa tingin ko, ganun natin dapat ayusin ang sarili natin sa loob at labas ng Estados Unidos. At ito ang talagang kailangang pagtuunan ng pansin ng Israel, kung ano ang mga pundasyon ng kanluraning sibilisasyon na malinaw na ipinaliwanag ni Ambassador Huckabee. May ilang dagdag na elemento pa roon, pero ang pundasyon. Sa tingin ko, ang totoong bagay na pinaka-nag-aalala sa akin ay ang katotohanan dito sa Estados Unidos. Unti-unti nating nawawala ang kakayahan nating maunawaan ang sarili nating pundasyon, ang sarili nating pamana. At kasabay nito, ang pagusbong ng mga makapangyarihang kilusan na talagang naisirain ang kanluraning sibilisasyon mula sa loob. Oo, sa ngayon ako. Sa tingin ko, hanggat gumagana ang American exceptionalism, gagana rin ang alyansa ng US at Israel. MK Tal, ano ang masasabi mo? Ako ang pangalawang sasagot sa tanong na ito. Sige, sa pagkakataong ito. Sa tingin ko, hindi naman delikado para sa Israel. Sa tingin ko, tulad ng sinabi dito, ang panganib ay para sa kanluraning sibilisasyon. At tingnan mo ang nangyayari ngayon sa Europa. Ibig kong sabihin, bago pa ang Amerika. Huwag na muna nating pag-usapan ang Amerika. Tingnan mo ang nangyayari ngayon sa Europa. Tingnan mo kung paano nawawala ng Europa ang lahat. Kinukuha sila mula sa loob at wala silang kakayahang lumaban pabalik. At sa bagay na yan, sa tingin ko, ang katotohanan na ipinakita ng Israel sa nakaraang 2 taon at kalahati, na nung akala ng lahat ay susuko tayo, titigil tayo sa paglaban. At ipinakita natin sa mundo na magpapatuloy tayo, lalaban tayo hanggang dulo. Malakas tayo, may dangal, at kayang lumaban hanggang dulo. Ipinapakita nito ang halaga ng Israel sa mundo. Ang panganib ay hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo. Ang pangunahing banta sa Amerika. Ang pangunahing banta sa Amerika ay Muslim Brotherhood. Sinusubukan ng CARE at Muslim Brotherhood sakupin ang Florida at Texas. Uunahin nila ang Florida kasunod ang Texas at babagsak ang Amerika. Nakuha na raw nila ang New York. Ngayon, hindi lang Amerika kundi pati Israel ay nanganganib. Sa loob ng 15 taon, magkakaroon ng digmaan ng Israel at Egypt at masasakop ng Muslim Brotherhood ang Egypt. Ang Muslim Brotherhood, isang Sunni jihad, ay nagiging banta sa mundo matapos mapahina ang Shia jihad. Unti-unti nang sumasakop ang Turkey. Fidan Khan, ano nga uli pangalan niya? Inanunsyo ni Hakan Fidan, Foreign Minister ng Turkey, na nakuha na nila ang Aleppo at Damascus at Jerusalem ang susunod. Susunod na kalaban ng Sunni jihad. Kailangang maging matatag ang Israel at Amerika. Sa kasamaang palad, mahina ang Amerika. Isipin mong ikaw ang punong ministro ng Israel na yon. At naunawaan mo na sa loob ng 15 taon, magkakaroon ka ng digmaan laban sa Egypt. At hindi mo alam kung sino ang magiging punong ministro o presidente ng Estados Unidos pagkalipas ng 15 taon mula ngayon. Ano ang gagawin mo ngayon para harapin ang hamon na yon? Kahit Amerikano, sakupin ng Muslim Brotherhood ang Texas at Florida. Isipin mo kung saan mapupunta ang Amerika. Banta ito hindi lang sa Israel o kanluraning lipunan. Isa itong banta sa sangkatauhan sa buong tao. Maganda ang pagkakasabi. Ang huli kong tanong sa inyong tatlo ay gaano kaya ka-independyente ang Israel mula sa alyansa nito sa US kahit gaano pa ito pinahahalagahan na nakita natin sa mga nakaraang taon sa isang pangulo bago si Pangulong Trump na hindi ganoon kabait. Kung isa sa alang-alang ang mahigpit na ugnayan ng dalawang militar at ang pagiging maliit na bansa ng Israel sa gitnang silangan, gaano nga ba ito ka-independyente? Kaya nakakalimutan ng mga tao ang isang kwento.
Nanalo si Netanyahu sa eleksyon noong Oktubre 2022 pero hindi siya agad inimbitahan ni Biden sa White House. Noong Hulyo 23, inimbitahan siya at nakipagkita kay Biden sa White House. Ano na nangyari sa pagitan nun na naging dahilan para maimbitahan si Netanyahu? Wala nang nakakaalala. Noong Hunyo 2023, inanunsyo ni Netanyahu ang pakikipagkita kay Xi Jinping sa China. Ganyan siya na imbitahan sa White House. Alam ng lahat na hindi siya pumunta kay Xi Jinping sa China, pero dapat nating pagibahin ang ating mga alyansa. Ang pagiging independenteng kaalyado lang ang paraan para maging tunay kang maasahan at kaalyado. Ang Israel ngayon ay kailangang magsimulang bumuo ng sarili nitong infrastrukturang militar para maging tunay na kaalyado ng Amerika na naunawaan na ang Amerika ay inuuna ang sarili at kailangang alagaan ang sariling interes, pero kailangang alagaan ng Israel ang sarili nitong interes at unahin ang Israel. Gusto kong sagutin yan sa pamamagitan ng pagsagot ni Pangalawang Pangulo, J.D. Vance. Umaasa kung isa sa inyo ang gagawa nun. Sige, ako na lang. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi mga Amerikano o buwis nila ang nagpoprotekta sa Israel. Ang Diyos ng Israel ang nagpoprotekta sa matapang na sundalo ng IDF. Gaya ng sabi ko dati, tayo ay isang malakas at proud na bansa. Libong taon na tayo nandito at balak pang manatili ng matagal kahit sino pa ang presidente sa mundo. White House. Kaya oo, malaya tayo, malakas. At may plano tayong manatili dito ng matagal. David? Sa tingin ko, ipinapakita ng lumalabas na Memorandum of Understanding, gaya ng sinabi ni Amiad, na nagbabago at nagbabalance ang fundamental na katangian ng relasyon kung saan ang Israel ay mas nagiging katuwang. Pero masasabi ko na bahagi lang talaga yon ng kabuuan. Naniniwala ako na makikita ang idea ng Israel sa mga kabataang nasa Gaza at mga kabataang nakikipaglaban sa Lebanon na nagpapakita ng direksyon ng kinabukasan ng kanluraning sibilisasyon. Hindi lang sila nakikipaglaban para sa Israel, kundi para ipaalala sa mundo na tila banyaga na ito sa mga kabataang Amerikano, Europeo at iba pa. Kung magagawa ng Israel ng tama, magiging katuwang din ito sa pagpapanumbalik at pagsasayos ng mga ideya na pundasyon ng kanluraning sibilisasyon. Kahit maliit ang Israel, ito talaga ang bansang makakatulong sa pagpapanumbalik ng mga pundasyon, mga haligi ng kanluraning sibilisasyon. Magandang pagkakasabi niyan. May ilang minuto pa tayo dahil naging maikli ang mga sagot natin. Pero ano nga bang maikling sagot? Nasagot mo na si Pangalawang Pangulo Vance, pero lumitaw ang tanong, kaalyado bang Israel o isang sakop lang? Paano ba natin pinakamainam na tutugunan bilang mga taga-suporta ng Israel, parehong Amerikano at Israeli, ang ideyang ito na manahimik na lang at makinig na lang sa sinasabi namin? Mabilis lang. Para sa mga nag-iisip ng Israel ay isang sakop lang, hindi nila naiintindihan ang kanluran, hindi nila naiintindihan ang Amerika, at ito ay banta sa pareho. Talagang katuwang ang Israel. At kung hindi mo yan naalala, nakakalimutan mo kung sino ka at kung ano ang ibig sabihin ng Israel. Hindi ko makita kung paano mabubuhay ang Amerika kung mawawala ito sa sarili nitong pagkakakilanlan ng ganoon kalala. Ang Israel ay tiyak na katuwang at isang napakahalagang katuwang. Sige, masasabi ko lang, pakinggan natin ang ating mga kaaway. Pakinggan natin kung anong sinasabi nila. Hindi sila moderado at hindi sila makatuwiran. Sumisigaw sila ng kamatayan sa Israel at Amerika. At sinasabi nila magkaalyado ang Israel at Amerika at sila ang inyong mga kaaway. At kapag nilalabanan ng Israel ang inyong mga kaaway ng Amerika, pinapatunayan ito higit pa sa kahit ano na tayo nga ay magkaalyado. Mas mahalaga ang gawa kaysa salita. Tanungin mo muna ang mga Amerikanong piloto kung anong opinyon nila sa hukbong sandatahan ng Israel. Nandito ka na. Pangalawa, tingnan mo ang GDP ng Israel. Kailangang madoble ng Israel ang GDP nito sa susunod na dekada. Kailangan natin ng tamang pamumuno para magawa iyon. Pero malalampasan natin ang Amerika sa GDP per capita sa susunod na dekada kung tama ang ating pagkilos. May talento at kakayahan tayo. Higit pa sa Amerika ngayon, may bisyon at tiwala rin tayo sa sarili. Dapat maging kaalyado lamang ng Amerika ang Israel at tulungan ng Amerika na muling maging gaya ng dati. Salamat sa inyong lahat at sa tatlong panelista. Espesyal pa rin ang relasyon, kaya magtulungan tayong mapanatili ito.